So ngayon po para po sa preparation sa paghanda po ngayong Undas, October 31, November 1 at November 2, makausap po natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po, Captain Noemi Cayabyab. Good morning po, Migs Bustos at Maan Makapagal. Good morning, Sir Migs at Mama, at maraming salamat po sa oportunidad. Ma'am, ano pong general preparations po ngayon ng PCG, especially po sa usaping seguridad, ma'am? Yes, itinaas na po ng ating komandante yung alert status po ng lahat po ng operating units ng Philippine Coast Guard. We have a total of 770 operating units. Naka-heightened alert status na po tayo simula October 30 hanggang November 4. So tayo po ay in partnership as well with the PPA, DOTR and Marina. Naglagay na rin po tayo ng malasakit help desk sa lahat po ng ating pantalan para po mag-provide ng assistance sa ating mga pasahero. At meron na rin po tayo mga medical teams dyan na naka-standby. So in case nakakailanganin po ang medical assistance or emergency response, ay readily available po ang ating mga medical teams. At pagdating naman po sa safety and security, we are strengthening our pre-departure inspection sa lahat po ng barko. So sisiguraduhin po natin na walang excess passengers sa lahat po ng barko na aalis po sa ating mga pantalan. At pagdating naman po sa security ay pinapaigting na po natin yung ating pagkakandak ng inspection. We already deployed po yung ating mga Coast Guard K9 teams o yung mga K9 dogs po natin. So they are conducting baggage inspections para masigurado po na walang mga illegal na kontrabando o mga illegal na droga na maaaring maisakay po sa ating mga barko. At we are also anticipating yung influx ng ating mga turista sa mga coastal beaches. Naglagay na rin po tayo ng ating mga rescue swimmers and lifeguards po dyan. At patuloy rin po ang pagsasagawa po natin ng mga coastal patrol in partnership po sa ating mga coastal communities. In the past ba, Captain Noemi, meron ba tayong mga kaso ng overloading sa mga barko? Opo. Last year, wala po tayong naitala. Well, again, pagdating naman po sa safety concerns, it is always a whole of the government approach. The Philippine Coast Guard, Mamaan, cannot do this alone. So, maigting po ang ating pakikipag-ugnayan, lalo na po sa PPA, sa Marina, at the same time sa mga kapitan po ng barko at sa mga pasahero. Yung mga life vest, ako'y kasi hindi marunong lumangoy. Opo. Oo, kaya medyo rin akong sumakay sa barko. Tsaka dapat po mandated po lahat ng mga barko na meron pong life vests, lahat po ng mga safety equipment on board, ma'am. Yes, tama po kayo, Sir Mix and Mama. Kaya talaga kung sino lang po ang nasa manifesto, ay siya lang po talaga dapat ang sasakay sa ating mga barko. Gayon din po sa mga motor bangkas. Iniiwasan po natin yung may mga kolorum na mga motor bangka na aalis po sa ating mga coastal areas. Kaya po nakikipagtulungan po tayo sa mga coastal barangays sa pagpapaigting po ng security. At i-report po kaagad, yan po ang ating paalala, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard kung meron po sila nakikita ng mga illegal na activities na nangyari po sa kanilang mga area. Oo, yun nga kasi yung mga barko na yan, talaga namang monitored ng ating otoridad yan. Yun nga, na sinabi nyo na rin, Captain Noemi, yung mga small ferries, yung mga bangka yan, pero malalaki yan ha, pangbiyahe talaga, tawid-tawid. Minsan 'di ba sa kagustuhang makarami, sakay na kayo lahat, 'di ba? So yun nga, Ma'am Noemi, doon sa mga small bangkas na yun, may namomonitor na tayong overloading paminsan-minsan po. Ngayon, Mama, wala po tayong na-report. So lahat po ng mga commercial na mga motorboats po natin, yan po lahat regulated, and we really ensure na kung ilan lang po talaga ang allowed na pasahero na isasakay sa mga motorboats. Dahil bilang po ang ating mga life jacket doon sa mga motorboats na yan. So sisiguraduhin po natin na walang excess passenger or overloading pagdating po sa mga sasakyang pangdagat po natin. Oo, itong tanong ko, ang life vest po ba ay, kasi may nakikita akong bangka na pagkasakay ng pasahero, binibigyan isa-isa. Oo. Or 1:1 dapat. Yes, oo. Naka-ready na. Pero yung mga yan, yung mga pasahero ba natin ay well-informed kung saan kukuha o ibibigay pa lang sa kanila sakaling magkaroon ng aberya, Captain Noemi?
Yes, ang atin naman pong safety protocols pagdating po sa life vest or yung mga life jacket ay before po umalis ang kanilang mga motor bankers or motorboats, dapat po ay suot na po nila yung mga life jacket hanggang sa makarating po sa pantalan na pupuntahan po nila. So yan po ang ating direktiba. Nagkakaroon naman po tayo ng information, orientation sa ating mga pasahero at yan po ay directed naman po sa lahat po ng mga tripulante nitong mga motorboats na ito. Opo, Captain Noemi, na-mention na rin po kanina yung mga illegal o yung mga contraband. Paano naman po? Kasi syempre may mga roll-on, roll-off, di ba? So baka dyan na manamantala. 'Di ba? Yan po yung mga baka diyan nila pusitin yung mga kailangan nilang itawid. Ano po yung mga additional security measures nyo, Captain, para makasiguro po na wala po makakalusod diyan? Yes, una po nabanggit ko Sir Mix, no, yung paglalagay po natin ng mga Coast Guard K9 sniffing dogs. Kasama po yung narcotics and explosives K9 dogs po natin. So, habang nasa pantalan hanggang isakay po sa barko ay talagang masusi pong tinitingnan ng ating mga Coast Guard personnel at mga K9 dogs po natin. Again, nabanggit ko po kanina, it is always a whole of the government actions po pagdating po sa safety and security. So, we are also in close coordination. Kasama po yung mga intelligence report na maaari po maibigay sa atin. Kasama yung ating mga law enforcement agencies. So, pag meron po tayong ganitong mga report, ay atin po ina-action kaagad at ini-inform yung mga lead agency. Opo, ang mga medical emergencies, ma'am, of course, meron po at least supports, pero at the same time, kapag may mangyari po, wag naman sana, sa kalagitnaan ng biyahe, ang mga barko din po ba, ang mga shipping lines, meron din silang mga ka-coordinate na mga medical staff? Yes, una po yun, nabanggit niyo sa pantalan, yung sa Malasakit Health Desk po natin, ay meron po tayong mga medical teams dyan. Yan po ay mga tauhan ng Philippine Coast Guard. And pagdating naman sa mga barko, usually meron naman po yan silang mga nurses at medical teams din po. Kasama po talaga yan sa safety na ibinibigay po natin sa ating mga shipping owners. And then pangatlo naman po, usually, Sir Mix, pagdating ng undas, ay nakikita po natin na medyo maulan, no? So we are also activated our deployable response group. So they are on standby 24/7. Kasama po itong DRG na ito is yung ating mga rescue swimmers and mga medical teams. So nabanggit niyo po kanina, in case na magkakaroon po ng insidente na hindi naman po hinihingi, ay naka-alerto na po ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Kasama po yung aming mga floating assets and mga air assets and land mobility. Opo, and at the same time, no, baka ito pong tanong na ito, baka mamaya pwede rin para sa pag-asa, pero at the same time, minomonitor po natin ang weather. So, para po sa inyong paghahanda, wala naman pong minomonitor na any weather disturbance, wala naman malaking bagyo na inaasahan. At the same time, para safely po makalayag ang mga barko po natin. Yes, tama po kayo, Sir Mix. Pagdating naman po sa pagpapaalis ng ating mga barko, tayo po ay reliant sa information or advisory na ibinibigay po sa atin ng pag-asa. Kaya ang aming pong constant reminder nito sa ating mga maglalakbay ay palagi rin pong i-check, no, at mag-monitor ng mga weather updates po para in case na magkakaroon man ng suspension or cancellation, ay hindi na po nila kailangan pumunta sa mga pantalan. Anyway, Sir Mix and Mamaan, ang ating Facebook page, ang ating mga social media accounts, we regularly put information po dyan. So in case may mga cancellations, ay talaga naman po mai-inform kaagad yung ating publiko. Ito, Captain Noemi, para malinaw lang, maliit o malaking mga barko or bangkaman, ako po ba'y kailangang bigyan ng life vest pagsampa ko pa lang sa bangka o barko? At pwedeng, di ba, ireklamo or i-demand yung life vest kapag hindi po nabigyan? Una po, pagdating po sa motorboat o yung mga motor bangka, dahil maliliit po yan, talagang directed po na lahat ng ating pasahero ay dapat naka-life jacket. And then pagdating naman po sa mga barko, meron na po yan silang naka-standby na mga life jacket. So sakto po ang bilang ng ating mga life jacket doon sa mga pasahero na ilalagay po sa manifesto. Kaya iiwasan po talaga natin na magkakaroon po ng excess passenger. Kasi again, Mamaan, the safety would be compromised. Oo. Within reach ba dapat yung life vest? Pwede sa ilalim na upuan ba yan? May mga bunk beds din kasi minsan yung mga barko, di ba? Baka nasa taas. Depende. Oo, depende. Oo. Yun nga, overhead. dapat sabihan yung mga pasahero kung saan kukunin, kung sakali. Baka magkagulo, magkaagawan. Hindi alam kung saan kukunin, Captain Noemi.
Yes, Mamaan. Bago naman po umalis yung barko, nagkakaroon po yan sila ng information. So, una po kung saan nakalagay yung mga life jackets, ano po ang mga dapat gawin in case na magkakaroon po ng mga incidents. So, lahat po yan, ino-orient po ng ating mga crew sa barko before po sila maglayag. So, usually naman po, yung mga life jackets natin, halos katabi po talaga yan ng mga higaan o yung mga bunks po ng ating mga pasahero. So, easy to reach po lahat ng ating mga life jackets. So, yun po, nabanggit ko kanina, before po maglayag ang mga barko or even yung mga motorboats po natin, nagkakaroon po muna sila ng orientation or ini-inform nila yung mga pasahero ano po ang dapat gawin bago po maglayag. Panghuli na lang po, Captain Noemi, wag naman po sana muli, no? We're talking about medical emergencies. Kung sakali pong may mangyari lang po sa kalagitnaan po ng biyahe, ano po ang mga dapat gawin po ng ating mga biyahero? Una po ay wag magpapanik. And then pangalawa po ay i-report po kaagad sa mga crew po ng barko. Yung mga barko po natin na medyo malayo po yung biyahe, usually po naglalagay po tayo ng mga sea marshals po natin. So ito is would help yung ating mga crew sa barko na bigyan po ng security assistance yung ating mga pasahero. So kung meron po mga unusual incident or mga unusual thing or person na maaari po maobserbahan yung ating mga pasahero, ay i-report lang po kaagad sa mga crews ng barko or sa mga tauhan po ng Philippine Coast Guard para madali po natin ma-actionan itong kanilang mga report po. Alright, maraming salamat po sa inyong mga paalala. Captain Noemi Cayabyab, siya po ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Ma'am, maraming po salamat sa inyong serbisyo. Yes, maraming salamat po at magandang umaga.